We're back from break again, guys. Kasama ko si Jem and Miss Lira Luna ng Lira Luna Stories na pwede nyong i-follow sa Facebook. And I think Wattpad. Lira, you do have Wattpad, no? Send mo sa akin yung mga links mo para Yes, malagay ko sa description ng ayos po. YouTube natin. Tsaka shoutout sa mga doggies na kasama natin tonight Yun nga. na nag-a-add ng ambience ng nagsaset ng Ganyan talaga mood. pag live. Yan talaga. This is very raw. So yun. Yes, again, topic natin is yung mga nagpaniwala sa atin or nag-question sa realidad natin kung totoo bang may mga nakakatakot Mga na mga supernaturals. supernatural na mga bagay sa mundo. Well, sa akin naman wala masyadong supernatural na pero yung pinaka-weird na nangyari siguro sa akin is doon sa tito ko sa Bacolod. Yung tito ko na well matagal na siyang wala na. Wala na si tito eh. And yun yung reason ng pagkawala niya is yun yung pinaka-weird na nangyari. Shoutout nga pala dun sa nanay ko. Makikinig yun for sure. Kala Tsaka ko shoutout sa tito mo eh. sa mga sa mga kababayan ko dyan sa Bacolod. Nandyan sila Nakikinig si ngayon. Manong Dreamel, si Nini Badiding, si Andre Denden, si Mariel and Alwin yung mga anak ni Tito yan. Si Toto, yan. So kami actually yung buong family no nandun sa nung time na yon. And then ang nangyari si Tito at that time bata pa ako noon eh. I think I'm 15 or 18 mga ganun. Nagtrabaho si Tito somewhere in Iloilo. I'm not sure kung saan or kung hindi man Iloilo basta ibang lugar. And then pagkabalik niya mula sa work, sumasakit na yung tiyan niya. Comment ka na lang ma kung may kulang na may kulang na detail. Nakikinig yun si mama eh. Pero yung nangyari nun, sumasakit yung tiyan niya nang hindi malaman yung dahilan. Parang hindi ma-explain. Kahit nung kasi yung ginawa namin nung dati, naalala ko yung ginawa nila, syempre wala pa naman ako masyadong magagawa ng bata pa ako. Syempre, inospital si tito ko noon. Tapos, nung nasa ospital siya, wala daw Walang makita ma-pinpoint talaga. ang doktor kung bakit yung main reason ba't sumasakit yung tiyan ni tito ko. Alam mo naman sa probinsya kapag gano'n na ang doktor wala nang masabi, albularyo na kagad. Di ba? Pupunta na kami kagad nun sa albularyo. Ito yung ginawa nila ni mama nun dati. Pumunta sila sa Sarabia ata yun eh. Yun yung lugar. Doon hanggang ngayon nagpapa-albularyo pa rin naman si mama. Lalo pag may mga sakit-sakit siya hindi niya na-explain. Nagpapa-albularyo pa rin yan. Tapos, ang nangyari, ang sinabi daw ng albularyo, I think sumama pa ako nun. Basta yung albularyo, magdala daw ng 2 itlog na kami yung bibili. And then, ibibigay daw dun sa albularyo, parang hinahagod niya sa katawan nung pasyente niya. And then, yun yung ginawa kay Tito, kay Manong Bongbong. So, syempre, si Manong, yun eh, malaki katawan nun. Parang, alam mo yung sa construction kasi siya man eh. So, syempre, yung katawan niya batak. Pumayat siya ng todo. Kasi, yung niya, kakain siya, sinusuka niya, hindi siya makakain tama kahit tubig. Ngayon, nung inikot na nung albularyo yung itlog sa katawan ng tito ko, pagbasag niya, may dugo. May dugo na lumabas sa itlog Oo. Kami bumili nung itlog na yon. Parang hindi naman masasabi na yung albularyo yung gumawa nun kasi galing sa amin yung itlog eh. Kung siya galing sa kanya itlog, edi pwede niyang gawan ng ibang
hocus-pocus ko naman, di ba? Pero hindi eh. Galing sa amin. Dalawang itlog, may dugo sa loob. Yung napaka-rare nun. Kaya parang doon ako naniwala sa albularyo. Sabi ko, oh nga no, parang weird nga. Ngayon, ang sabi ng albularyo, parang nakamnan siya. It's a term sa amin sa Bacolod na parang nataniman ka ng binhi ng aswang. Ganun. Parang siguro hinalo sa tubig or hinalo sa pagkain na nakain ni Tito, and then yung tiyan niya may ibon daw sa loob na sisiw na lumalaki. Na kapag yung sisiw na yun naging ibon, eh parang understandable na si Tito magiging aswang na rin. Yun yung or worse, yun nga mawawala. Diba? Kung hindi ka kayanin ng katawan, mawawala ka. Pero kung kaya ng katawan mo, magiging isa ka sa kanila. Ganun yung mangyayari. It's obviously naman yung nangyari sa hindi kinaya ni Tito. E di, ang next step nun is, di ba yung solution? Ano yung solution doon? Ano yung pwede namin gawin? Pwedeng gawin ng family para syempre maligtas naman yung buhay ni Tito. Ang sabi nung albularyo nun, parang mag-alay ng prutas tsaka itim na manok. Itim na manok na parang papatayin and then hihingi ng pasensya, patawad. And the usual stuff. Yung parang mag-ano ka, mag-aalay ka. Ngayon, syempre, hindi naman ganun ka common ang itim na manok, lalo sa Bacolod. So, maghahanap kami, di ba? So, from Sarabia, parang umuwi sila ni Mama, and then si Tito nun, naka-admit na sa hospital yun. So, parang doon na siya, doon na siya naka-uwi. Parang ganun. And then yung mga damit niya, papakuluan daw, papausukan, yung ganong mga task, kumbaga, Mm-mm. ng albularyo. Ngayon, siyempre gagawin naman ng family. Parang ritual. Ritual, yun yung term ritual. Tapos, siyempre gagawin na. Ang nangyari, naghanap kami lahat, naghanap ng manok, prutas, kung ano pang hiningi na albularyo. E di yung time na yun, nung nahanap na lahat, man, yun na, nasa hospital si Tito. And then, yung manok, nahanap na lahat ng mga ingredients para sa ritual. Bago pa magtagpo-tagpo, yung mga family members na naghanap, doon nawala si Tito. Man. Bumigay. Bumigay, hinabol. Parang Hindi oo. siguro nalaman na malakas yung sumpa or malakas yung kung sino man, kulam man yan or ano. Nalaman siguro nagpapagamot. Siguro tinodo ng kulam or kung barang man yun, kung ano man yung ginawa. Tinodo niya yung curse. Ayun, nalagutan ng hininga si Tito. Hindi umabot, man. Sumalangit nawa. Pero, ayun, yun yung weird para sa akin kasi, di ba, parang pwede palang gawin ng tao yun, yung sumpa na tataniman ka, ganun. Kaya parang every time na nasa ibang bayan ako, lalo yung sa province, ganyan, na taga-probinsya naman ako, no? Nag-iingat din ako sa mga iniinom kong tubig, sa mga sinakain kong Mm-mm. pagkain, ganyan. Kasi baka ganun yung mangyari. Kaya Oh. May ganun yung nangyari kay Tito. may documentary ako napanood niyan eh. Dito naman documentary din sa Pilipinas 'yon. Hmm. Pag anong araw, parang merong nagkaroon ng point daw sa isang probinsya. Hindi na ako magbabanggit ng lugar tsaka kung saan ko siya napanood. Hmm. Pero ang sabi lang doon, sa isang nagkaroon daw sa isang probinsya na sa sobrang dami daw nung ganyan na nagkakasakit nga ng sakit sa tiyan, Hmm. iniwasan na daw yung parang pinagbawal, may panahon na pinagbawal na magkaroon ng mga inuman. Kasi doon daw nagsisimula yung nilalagyan ng laway ng yung kainuman mo. Na pag Oo. merong balak sa'yo, lalagyan ng laway niya yung baso. Yun nga, Yun ang, yun nga, talaway.
Laway, May lalagyan may daw may ng laway. term sa Bacolod nun, yanggaw. But the yung yanggaw mismo kasi hindi siya Parang narinig ko na nga yata yan. yanggaw ginawa Mm-mm. movie yun, film yun sa Bacolod na ginawa ng indie sila ni ano yun Joel Torre. Oo. About Yeah, sa napanood ko yun. aswang din. Lira, napanood mo yun, di ba? Ang ganda din. Yung si Amor. Ganda. Si Mm-mm. Amor. Yun yung Mm-mm. tawag nila na yanggaw. Pag nayanggaw ka daw, para kang magiging aswang kahit wala naman sa lahi nyo. But kung hindi mo kaya, ganyan, mamamatay ka. Kung kaya mo naman, edi magiging aswang ka. So, walang panalo. Pero maganda yan man, panoorin mo yung Yanggaw. It's pretty much the same history ng kwento ko. Sa, yung Ang kwento ganda ni nun. Tito. Ganda na, nakakatakot. Mm. Hindi yun, Ngayon ko lang Joel Torre. ngayon ko lang naalala yung anong yun, yung kwento na yun. Tagalan nung bata pa ako na ano ko yun. Natakot nga rin ako pag makikiinom ka. Parang Hmm. naano rin ako sa sarili ko nung makiinom kasi pag daw nga nalagyan lang, ganun lang daw kabilis pag nalagyan lang ng Oh, ng laway. laway. Tapos nakainuman mo at ikaw ang nakainom nun. Then yun nga, either Masakit parang yung tiyan mo. barang barang siya or parang ganun nga i-convert ka. Ay Mm-mm. babaguhin ka. Pero pag may ganun daw, boss, ano, kapag nakikiinom ka sa ibang lugar, ang turo sa amin doon, nung bata pa kami. Kapag uminom ka sa isang lugar na hindi familiar sa'yo, hindi mo kilala yung nakatira sa bahay. Pag inabot sa'yo yung baso, wag mo daw hawakan doon sa may puwet. Saan mo Ganon. hawakan? Pag tanggap mo, wag mong hawakan sa may puwet. Dito ka humawak sa may, ano, sa may baba nung, sa may, ano, sa Bunganga. may nguso Sa nung, bunganga. o bunganga Bunganga ng nung baso. baso. Oo. Kapag nalaglag daw yung, nabasag daw yung puwet, nalaglag, hindi daw normal na tao yun nakatira sa akin. Parang Oh, ganun. Ah, nice. Try ko nga yan sa'yo, Jem. Pag dapat pag inabutan mo ako. pag pinapashot tayo sa ibabaw ang hawak. Hindi, Opo. actually, Parang ganun. may sense yun, kasi, syempre, hygiene din, na yung baba po, protektahan mo, di ba? Na hindi madapuan ng kamay nung, nung umabot sa'yo. Baba. And then, pag bumagsak yung puwetan ng baso, hindi normal ang, ano yan, yung nag-abot Yung sa'yo. Nagabot. nakatira. Oh, nice. Pwede yun, Gagawin ko yun, men. Pag Ano inabutan na mo yun? ako, Ganyan Jem, kami pag ganyan kami Best pag nakikiin. practice sa inuman. best practice sa inuman. Kahit hindi naman ako umiinom. Hindi ako Wala, umiinom. Wala, laylo na hindi rin na. ako sa Tapos inuman na. eh. Tapos na tayo sa ganong stage. So, safe na tayo doon. Pero ano pa, Lira, may mga alam ka pa bang protection, let's say, para din sa mga listeners natin, no? Kasi isang protection sa akin lang naman na naturo. Bukod sa Ah, maligo, ano yung bukod sa maligo. Yung maglagay ng sili sa bulsa. Pag nasa ibang bansa, ibang lugar ka, maglagay ka daw ng sili sa bulsa o bawang. Yun yung Mm-mm. yun yung isang naturo sa akin nung pumunta ako ng Davao. Ah, naglagay ako ng sili para akong ano. Meron na naman ako Bisaya. Para hindi naman ako maano dun. Tapos parang yung ano pa ba yun? Yung habak. Alam niyo habak? Alam mo yun, Opo. Dira? Yan, yan. Habak. Tayo Yes habak. po. habak? For Habak. gem is parang ano siya, belt siya na may bala. Lira, no? Or depende. Depende po. Depende. Ah, Oo. oo, alam ko Depende yun. sa Hindi ko alam proteksyon na na habak yung kailangan tawag. mo. Habak Ah, sa amin yon. And then, kailangan, parang ginagawa yun specifically sa'yo ng, ng albularyo. Kaya, yung isa sa kwento Mm-mm. ko sa Magwayen is lahat sila ng mga members doon may habak. It's for protection. Oo. Ano mo yun man, habak. Ganda din yun. So, yun yung mga alam kong protection. Ikaw, Lira, may mga alam ka pa. Yun din naman po. Sa amin naman po kasi since ang papa ko albularyo, ginagawa niya po kami nung langis. Dito sa Bisaya ang tawag doon lana. Oh, Lana Lana. yun ang niyog na, opo, na may mga ugat-ugat nilalagay niya doon. Yun yung ginagawa niyang protection sa amin. At saka kapag pumupunta kami sa ibang lugar, halimbawa,
Pag kumulo yung lana na yon, parang kumulo at saka Aswang. uminit. Ang ibig sabihin, may mga aswang or may mga hindi natin kauwi sa paligid mo. Ah, yung Yung pala yung masamang tawag elemento. doon. Oo, Depende din po kasi alam ko sa, rin yun. Mm. opo, depende po kasi sa habak. Kasi meron din po kaming habak yung para sa mga usog, sa mga Yun, balis, yung mga ganon. balis. Yung pula naman na pula na tela Tela. na ang laman nun, may kadalasan po nilalagay ng iba insenso or kamangyan, yun yung nilalagay nila Mm. doon para lalo na sa mga bata kapag ganun, para hindi ka mabalis, hindi ka mausog, parang Oo. May ganun. ganun din dito sa Ganun ano. naman. Oh, meron din dito sa Kabiting ganun, pero eto seryoso ah. Yung oil ng ano, ng oil siya pero gawa sa ano, sa marijuana. Yung Okay. oil nun, yun yung kasi na-testing dati nagkasakit din ako. Nilagnat ako ng ewan ko ba, parang almost 2 weeks ang lagnat ko na tara-diretso yung hindi nawawala. So, Mm. pinaano ko ng lola ko, ganun din ako, pina-check ako sa albularyo. Ang Pinasindig. ang, hindi naman hindi. Pinunasan ako sa likod. Yun, ang sabi sa akin, yung Pinayagnis ni langis niya Lola. is ano, langis na marijuana. Yun yung ginamit. Pero meron nga, yun nga ang sinasabi. Yung kwento nga ron nga, pagka may dumating at yung bote na yun ay kumulo, then alam na niya. Ah, So yun, sabi ko, well, yung sa, pala sa yun. amin naman kasi sa Bisaya man, sa ano namin, probinsya namin, nyug lang yun. Nyug. Ano na siya, Niyog. alam ko ano gumagawa si Lola nun dati, Lola ko. Tapos 'di ba yung ano nun, yung Yung, latek, yung, yung latek ba yung yung, tawag doon, Dira? Yes, Yung latek. pinagawa. Ang sarap nun eh, ilalagay sa Pinahalo sa ano, sa biko. biko. oh, Yun yung the oil nun, yun yung lana. Mm-mm. Mm. yung pag-coconut lang, yun yung Pag coconut. lana. Oo. Ah, Mm-mm. okay. Same din yun yung ano, yung dahon yung ano ba tawag doon? Yung parang tela ng nyug. Yun yung binababad. Yun din ba Tela yun? ng nyog. Oo. Kasi meron akong dito noon kasi nung bata pa ako, nakakabili kami dito ng mga tingi-tingi na oil ng coconut oil pangpahid sa buhok ng matatanda. Meron Oh, nun dati dito. Pero gugo. ang nakababad doon, ang nakikita ko is yung alam mo yung parang ano bang tawag dito? Yung parang tela Coconut na husk? Coconut husk? Hindi, hindi. yung ba tawag doon? Yung parang tela, Ay, yung sinasabi para siguro ni siyang Jen tela Lira ng yung nyog. ano ba yun? Oh, nagigets ko, Yung nakikita ko yun. parang net Parang yata. net, O oh, parang yung net, parang net. Oo. yun. Ano ba tawag doon? Yun din ba? Yun o iba yung Tela ng sinasabi niyo. nyug. Hindi, iba yun. O Iba man. Oo, basta parang iba pa abaka po yun. yun pagka Oo. O parang ganun, parang abaka nga. Ah, So, yung, yun yung yung sa nakikita ko eh. lana, di ba may nyug? Kakayurin. Pag kinayod yung nyug, pipirituhin yun O, so hanggang sa magmantika. yung pinakuluan. Normal Oo. mantika na ano. Okay. Alam ko Normally yun. Alam ko coconut yung oil. process nun. Oo, Oo, oo. yun lang siya. Pag gumagawa yung mga nanay natin ng ano, ng latek, yun. Yun Okay. yung, Okay. yun yung lana. Yun yung yung May pinaka-oil. pinapahin natutunan ako din. ah. Pinapahin din daw yan ng mga manananggal para maghati yung katawan nila. Di ba? Pero to be honest, hindi pa ako Ayaw nga. yun, hindi pa ako nakakita. Ang, hindi, may isang weird lang about aswang na encounter ko siguro is yung galing ako gig sa Bacolod pa rin to. Siyempre, usual may dala tayo. Usual man, 'di ba, gitara, pedal, Oo. ang dami Oo. natin bitbit. That time, commute ako, dala ko lahat. Yung pedal ko, naka-board, and then yung gitara ko. Tapos, isang kalsada lang talaga ang pwede kong tawiran para makarating ako dun sa barangay namin. May isang tulay. Tulay siya man na na sira pa yung hawakan. Yung nakasalubong ko aso. May nakasalubong akong aso na Oo. hindi siya itim hindi siya itim. The usual brown dog na Usual yung Filipino dog. Filipino dog yung Aspin na Oo. syempre ako
alam ko na alas 3 na madaling araw, alas 4 na madaling araw, sabi ko, tawag sa amin ng bagat. Parang inaaswang ka. Walang term siya sa Tagalog, pero sa amin, bagat 'yon. And then, Bagat. Bagat. oo, Okay. naglalakad ako sa tulay na yun. Medyo mahaba yung tulay kasi tulay, ilog, malaki yung ilog eh. Kung titigil ako, titigil din yung aso. Maglalakad ako, maglalakad din yung aso. Yun yung, yun yung weird. Tapos, yung magtatagpo na kami sa gitna, tumalon siya sa ilog. Tapos, yung Ulo? nakakatakot pa dun, walang Ang splash, weird man. nga. Tumalon yung aso sa ilog, walang splash. O, di ginawa ko, takbo na. Yung tumalon sa ilog tapos wala Takbo, kang men, narinig. no? Parang naging endless. Oo. Tapos sabi ko, wala, hindi ko na naramdaman yung bigat ng bitbit ko. Uwi na, diretso na. Wala, takbo. Yun yung isang weird na hanggang ngayon, hindi ko parang ma-explain ano nangyari sa aso. Hindi na ako lumingon eh. O, di Lilingon ka ba? pa ba? Yan, Di ba? sabagay, yun nga. Yan yung mga doesn't make sense, di ba? Pero nangyari eh. Nangyari sa atin, di ba? Totoo. Meron din akong isa ring kwento pa. Pero hindi, O go. well, in a way, sa akin din. Same to, kasi medyo same kay Lira. So, Engkanto nangyari din. to, oh, oo, nakwento ko na sa ito man. Ano, Sige nga. ay, ang sabi, kapre. Pero, eto Mhm. nga eh, ang twist lang, never akong sa akin talaga mangyari. Yung talagang maka-experience ng engkanto well, meron mga multo, merong makikita, pero hindi yung talagang nakita mo, yung talagang natitigan mo, naging Yung, aware ka, yung eye to hindi eye ganun. kayo, ganun na. Oo, hindi talaga parang iniiwasan ako ng ganun. Yung nung malaki na pag mayroong mga something na ganyan, talagang tinititigan ko. Sabi ko, pag may nakita ko, then okay, proof yun. Pero eto kasi, nangyari sa iba, ako lang ang bukod tanging hindi ko nakita. Pero, ganun katulad din yung kay CJ tsaka kay Kelvin. So, eto Hmm. naman nangyari sa Mindoro. So, nagpunta kami ng Mindoro. Gabi Hmm. yun. Tapos, hindi kami nasundo ng bangka ng parang ilang araw dahil sa pangit yung panahon. So, nag-extend kami sa Virgin Island yun. Talagang kami lang. Ay, hindi naman. Kami na magkakaibigan, pero meron lang 3 tao na doon nakatira. Sa buong islang yun. Hmm. Okay. So, na yun. Ang Yeah. ako, nasa kubo lang ako. Nakaupo lang ako sa kubo. Wala akong ganap. Nag-observe lang ako. Tapos, merong mga tropa na lumalangoy at merong mga tropa na nagsi-CR. Kasi meron silang Hmm. parang gawang CR lang. Tapos meron din tropa na nasa parang bukal ba tawag doon, yung endless na water na tumutulo. Nandun sila, parang hinuhugasan nila ng plato, parang gano'n. So, Hindi, hiwa-hiwalay ano sila. yun? Turugban. Ano ba Hindi sa ko alam Tagalog? tawag eh. Basta Irigasyon, yun, parang ganun. endless na tumutulo na malinis na tubig. So, nandun sila Hmm. naghugas plato. Meron nasa CR na, yung CR-CRan lang, tsaka merong nasa dagat. Ako, nasa kubo lang ako. Ano lang ako? Wala akong ginagawa. Observe lang ako. Ewan ko pa, nagigitara ba ako, kumakain ako basta. Tapos, nag-ano sila, lahat sila, nagsama-sama, pumunta sila sa kubo, yung pwesto ko. Tapos Hmm. nagkukwentuhan na sila. Yung kinakwento na, hindi mabuo yung kwento sa utak ko kasi talagang doesn't make sense. Sabi nung isa, nakita mo rin? Nakita mo rin? No, no, parang ganito, ganyan, ganyan. Nagano na parang nakita nila, merong parang kumaway, merong isa. Ang point ko, sabay-sabay silang may nakita. Sabay-sabay silang natakot. Okay. Kaya sabay-sabay silang bumalik dun sa pwesto ko. Parang yun yung Sa puno, parang sa puno. tambayan namin. O may nakita daw sila. So lumapit na. Sabi nila, yung talagang isang nagkukwento na talaga nakakita, meron daw silang nakitang malaking-malaking tao. Oh. Meron daw nilang nakitang malaking-malaking tao. Doon sa parte ng kunya, parang CR ko, no? Kasi sila yung nandun sa area na yun eh. Meron silang nakita. So, isa lang yun. Na nagsama-sama sila. Siyempre, hindi naman nila na plano yun. Kasi ganun ang thinking yun. Baka pinaplano lang to or pinaprank ako kasi walang mga magawa o ganun. Pero sabay-sabay sila. Sabay-sabay silang takot. Sabay-sabay silang may nakita. So,
Ang sabi ko sa sarili ko, ano ba to? Ako na naman yung wala. Ako na naman yung wala na namang nakita. Pero naniniwala ako kasi nga, iba-ibang pare-pareha sila. So, isa yon. Pangalawa, eto, nangyari sa akin, pero hindi kasi ganun ka, ano eh, hindi ganun ka, may, parang evidence, hindi siya ganun ka, ano, na meron akong batayan, kumbaga. Yung, kausap ko yung matanda Hmm. na nagbabantay sa isla. Kasi meron kaming pwesto noon na ano kami, nagsindi kami ng apoy, tapos pinaliburan namin ng tent, hindi kami ng Parang apoy. parang Tapos bonfire. bonfire. Okay. Oo. Tapos kami, iniwan namin yun, pumunta kami doon sa parang kubo-kubuhan, maliit na parang, ano bang tawag doon? Hindi siya kubo eh. Parang stand Um, lang siya na merong bubong, na payag, merong payag. parang dahon. Oh, yun, payag nga yata tawag doon. So, yun. Tapos nakakita ko, sabi ko, may nasusunog. Sabi ko dun sa matanda. Sabi ko, manong may nasusunog sa ano, na puno. Hmm. Though, di ko naman alam paano masusunog yung puno eh, kasi hindi naman dry yung puno. At saka hindi, paano makakarating yung masusunog yung puno nang galing sa, ano, bonfire. Hindi naman malaki yun. Sabi nung Hmm. matanda, hayaan mo lang, aalis yan. Sabi, ah? Sabi ko parang, paano aalis? Aalis yan. Tapos, tinitigan ko yung apoy. Bilog lang na apoy na nasa sanga. Nandun lang siya sa Hmm. ibabaw, tapos parang napakahirap na merong sa maliit siya, parang maliit siya, wala namang parang, hindi naman tuyo yung puno, parang mahipan ng hangin yung mamamatay. Parang ganun yung itsura niya, pero hindi siya namamatay. Andun lang siya sa taas ng puno. Tapos nung umaga, tsaka sinabi sa akin nung ano yun, nung bantay na ano, parang engkanto. Engkanto yun. Okay. Ngayon, hindi ko alam kung ano man tawag ng saltel mo. Yun Oh, yung San think ko, pero Telmo. hindi naman niya pinaliwanag, ako lang yun, pero yun yung yun yung nakita ko. So, yun na, May San kinaumagahan. Yun na, Telmo tsaka Capre. Diba? oo. Oh, isang gabi yun ha. Isang Isang gabi gabi. yun. Oo. Dahil, yung kinaumagahan na nag-uusap-usap na kami, pumunta na kami sa parang kubo na talaga yung tinitiran ng mga matatanda. Doon namin pinag-usapan. Tapos sinabi nila na, dito, hindi kami naniniwala dati sa ganyan, pero nung nakakakita na kami ng mga ganyan, may naririnig na kaming mga kakaiba, doon naniwala na kami. Sabi nila sa akin, minsan daw, sa gitna ng dagat, 2 hours away from ano, tawag dito? Sa Sa sibilisasyon. Ganun. Batangas. Oo, Ayun. sa may Kalatagan. Ayun. Ang ganda So, dun. nakakarinig sila, umagang-umaga, nakakarinig sila ng tunog ng tren. Sabi nila Uy, may narinig kaming tunog ng tren sa gitna ng isla. Ay, yun hindi yung nila alam, weird. parang ang tunog nila ay nasa likod. Parang yung tunog na nasa likod ng bundok, yung tren. Hindi Mm. magkaka-trend dun. So sabi nila, kung nakakarinig kami ng mga ganyan, nakakarinig kami minsan ng sasakyan, nakakita kami ng ganyan. So normal na sa kanila yon. Pero yun nga, iniilagan ako ng mga ganyan. Hindi mangyari nga talagang makikita ko yung maano ko talaga. May experience ko. Hindi mangyari. Mostly, yung mga kasama ko. At naniniwala ako kasi marami kasi. Masyado silang marami para mag-usap-usap lang ng ganun. Yun yung last na kwento ko. Medyo malapit kay sa kwento ni Lira. Nice. Nakakatakot din yun, ah. I mean, for nag-escape kayo, no? And then, hinarap kayo ng dalawang maligno. San Telmo tsaka Capre. Well, yun naman yung salita lang namin na kapre. Dahil nakita nila may malaking tao daw. Tawag nila kapre. Ako naman, nakita ko lang yung apoy. Yun lang din yung sinabi ko. Pero wala namang talaga nag-ano sa amin na yun yun. O, hindi naman sinabi ng mga taga doon na yun. Kung ano man yung naiisip namin. Basta tayaan nyo na lang. Nagpapakita lang yan. Sabi nung isa doon, gusto daw gusto raw nung kapre, kuno, no, yung isa namin kasama kasi masayahin.
Pero gusto hindi in a way na parang gustong mapangasawa dahil mag-asawa daw kasi yung kapre doon. Gusto kasi nga natutuwa. Kaya sabi sa akin sabi sa akin nung matanda, bantayan niyo yun kasi nagugustuhan nung nakikita nyo. Nagugustuhan. Kasi nagugustuhan na hindi mapangasawa. Natutuwa kasi makulit. Natutuwa parang mag-asawang kapre daw yun. Natutuwa daw dun sa kasama namin. Kaya sabi sa amin, bantayan nyo. May nagkakagusto. O, yun yung, Baka gusto gawing anak. siguro, yun lang. Kasi binabase ko lang sa kung paano sinabi, ang take namin doon, yun nga, parang gusto maging anak. Or parang napagkalibangan lang. Diba, pwedeng ganun. Mm. Sabi, hindi naman daw yun, parang gusto mapangasawa. Kasi, ang take lang nung mga nandun, kasi mag-asawa daw yun. Mag-asawang kapre daw yun. Kaya, natutuwa lang daw siguro kasi, makulit. Kasi usually naman kasi man, lalo pag nasa remote areas tayo, may mga, doon talaga yung mga lugar na sanctuary nila di ba? Yung mga lugar na pwede pang, like yung mga maligno, if you really believe in supernatural, yun yung mga lugar na gusto nila yung matahimik, di ba? Yung, Oo. naalala ko nga, ay ano, Lira, may question nga ako. Yung, yung sa kambal na maligno, yung, di ba usually wala silang, ano sa ilong? Ano ba tawag dito? Yes, Yung oo. gitla. Yung, Yung gitla. Oo, yung between ilong and dito the parang sa labi. bibig natin. Oo, totoo ba yun? Totoo ba? Yung mga taga-Biringan. Yun yung dito sa Cavite. Pag nasa taga-Biringan, walang ganun sa ilong. Yung gitla. Yun din ang sabi ng tatay ko po. Parang malalaman mo kung yung nakakasalubong mo pag walang ganun, ganun nga daw po yun. Parang hindi sila ordinaryong Walang, tao. walang ganoon. At saka Oo. pagka nakita mo daw yung image nila sa kutsara, is normal. Kasi pag tumingin ka sa image mo sa kutsara, baliktad dapat. Pag sila nakita mo sila doon, pantay. Normal yung image. Mm. Hindi sila baliktad. Hindi sila baliktad sa yung image nila sa kutsara. Yun yung Mm. ginagawa ng iba. Yung iba naman, kapag baliktad ka sa mata nila, parang ganun. Ay, oo, Halimbawa, may narinig ko tao kang yun. makasalubong. Kapag Sa tinitigan mata, mo daw sa mata, tapos baliktad ka dun sa mata nila, yan daw yun. Hindi ka daw, mata naman yung iba. mm, hindi sila normal na, hindi talaga sila tao, parang Kasi 'di ba ganun. usually man, pag sa mata, kahit tingnan mo yung sarili mo sa mata mo, yung reflection mo, Tama. upright ka, Yun. tama ka. Pero sa likod Oo. ng mata mo, baliktad ka, 'di ba? Yung sa Oo. yung the way our retina works, 'di ba? Sa kanila, Hmm. parang dun sa likod ng mata nila, diretso ka, pero baliktad ka naman sa reflection. Weird, ang weird. Ang Parang daming ganun. mga, ang daming mga nakakatakot na mga Dami pangyayari ako sa atin. natututunan. Actually, ako din, ako din. Actually, dun sa kwento ni Lira, no, na Kambal Engkanto. Yung, pwede pala yun, no? And then, baka parang pwede siyang concept sa kwento, eh. Hindi naman sa ginagawa kong ano yung Pwede. kwento ni Oo. Lira. But, ano siya, in a way, ano nakaka-intriga. Kumbaga. Kasi parang first time ko nakarinig ng ganong kwento. Usually kasi ang naririnig kong kambal, kambal ahas, Oo, yung yun sa nga. Jessica Soho, kambal palaka. And then yung ano, 'di ba? Yung may-ari ata na ano 'yon, ng Galleria, Robinson's Galleria ba 'yun? Oo. Na may kambal na Si, ahas, si, which si is Robinson. hindi naman napatunayan. Pero yun yung yun yung alam ko. Pero yung kambal, engkanto, na kasabay mong ipinanganak, and then, ano, no, and then at some point in your life, nag-meet kayo, no, and then, nagsama kayo for one epic journey. Kwento na pala. Oo. May aabangan kaming chapter sa kwento mo. Hindi. Hindi. Pero parang naiisip ko si Maguire. Pwede.
si Maguire yung episode 2, parang ganun yung magiging maging issue kasi ang goal ko naman sa kwento na yun is yung mga urban legends sa mga lugar sa Pilipinas. Yung first ko kasi is Nueva Ecija, which is yung the sinking city. Pag summer lang lumulutang yung syudad na yun, tapos pag tag-ulan, lumulubog yung city na Yung ba, yun. Pero yun yung may wala na yun. simbahan? Oo, yung may cruise lang ang nakalawit. O yung cruise lang Yun yung yung lalabas? yun yung Magwayan Man. Yun yung kwento ng first novel, first episode ng novel na ginagawa ko ngayon. Yun yung Mm. kwento niya. And then naghahanap pa ako Pero ng dito sa, Oh, go ahead, yes go. po. Sige, bigyan mo ako ng idea. Yes po, pero dito sa Mindanao, yung Vanish Island, meron din po yung ganyan dito na Vanishing kasi Island? na ano mo Meron? na, oo, Hindi yun. hindi ko pa alam. Sige nga. Bali, parang ano yan Naghihingi siya, ng idea. island siya. Tapos, after, kailangan, pag pupunta ka sa island na yun, kailangan, bago mag alas 6, kailangan wala na kayo sa lugar na yun. Dapat nakaalis na kayo. Kasi kapag hindi, parang kasabay kang mawawala kasama nung island na yun. Parang ganun. Lumulutang siya pag Oh, bago sisikat ang Para araw. siyang Bermuda Lulubog Triangle. siya. Asyong Bermuda. Parang ganun. Anong lugar na Meron yun? yan dito. Parang, ang naano ko po yung Enchanted. Iba din yung Enchanted River eh. Kasi yung Enchanted River, Iba yun. Enchanted River, parang part din po siya ng gano'n, ng Enchanted River. Pero parang sa ibang, nakalimutan ko po kasi kung anong place yun. Actually, napuntahan na po yun sa Katilayan, napuntahan na yan ng pinsan ko. Kailangan, yun nga ang sabi nila, kailangan makalabas na sila bago mag alas 6 kasi mahamog. Talagang, Mm. talagang wala ka No, nang makikita sa sobrang Ay, kapal para ng siyang fog. mist na, Tapos, ano ng fog, oo. mm, oh, knowing tapos, Anthony at ako, pag napuntahan namin yan, abutin kami dyan ng alas 12. Hindi tayo titigil man. Alam mo yun. Ayun nga eh. yun nga, Mamatay pero sana hindi eh. ko pa naman siya napuntahan. Hindi ko pa siya narating, yung lugar na yan. Yes. And yun na nga, by the way, less than 1 minute na lang tayo. If you wanna go ahead and continue, guys, kung may mga ano pa, pwede pa naman tayo mag-continue. Pero mag-end na yung ano natin time natin. Oo. So, end ko muna and then let's chat. Siguro gagawa ako ng GC nating tatlo. No? Ang hirap ng kausap kayo separately. Ito naman na rin tayo. Diba? Oh, Sige, sige. I'll Oo. communicate. One second. Sige, gawa ko GC natin. Thank you, thank you. Oh, Thank you, everyone. end na muna natin. Oh, Thank sige, sige. you. Let's Okay. go.